Guys, grabe. Hindi ko na naman alam guys kung anong klaseng bakterya ang pumasok na naman dito kay utol kong hudlong. Na-fact check na naman ho si Robin Padilla. Grabe. Ang kapal na talaga ng shield, ng barrier niya sa kanyang mukha na tila baga hindi natin natablan guys ng kahihiyan. Na-fact check na naman ho si utol kong hudlong. Grabe. Kasi guys, personally, sa totoo lang, diba, napahiya na tong si Robin Padilla. Mga nakakaang buwan, September, sa pagkakaalam ko. Ukol dito sa usaping West Philippine Sea kasi sumasawsaw, wala namang alam. So, akala ko, ito ay magsisilbi ng lesson sa kanya na sa susunod na ay magiging maingat na siya sa kanyang mga binibitawang salita. Kaso, hindi ko ba alam kung sapat ba yung pagkain ni Robin Padilla or nagtitake to ng vitamins, hindi ko alam. Pero guys, sapat naman ata yung binigay niyang kahiyan sa kanyang sarili. Inulit na naman. Kaloka. Anyway, ito guys. Nagbigay ho ng statement itong si utol kong hudlom, si Robin Padilla, sa napipintong pagpasok ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. So, kinukundi na niya guys, kasi nga daw, makabayan daw makabayan daw siya, nakakagulo daw ito sa ating bayan. Ganyan ba yung makabayan? Hindi man lang sinaalang-alang yung feelings ng mga biktimang namatayan dito sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makabayan ba yan? Iba yung pagiging makabayan sa Maka Duterte ha. Lilinawin ko lang utol kong hudlong. Baka hindi mo alam yung pinagkaiba nun. Nakakahiya ka. Senador ka pa naman. Tapos guys, ito yung nakakatawa Ano daw siya Chairperson of the Senate Committee and Constitutional Amendments and Revision of Codes. Tapos wala man lang kaalam-alam sa naging desisyon ng ng ICC. Anyway, ito yung sabi niya. Sabi ni Robin Padilla guys, basahin natin. Matagal na pong natapos ang usaping ito. Tagal na daw natapos nang umalis tayo bilang miyembro ng ICC. Noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung kaya't hangad nating matuldukan ang isyong to. Wala po itong idudulot sa ating mga kababayan kundi kalituhan. Nalilito pala guys si utol kong hudlong. Bakit ka kasi nakikisali sa usaping adult? Gago, nakikisali ka sa usaping adults kaya hindi mo naiintindihan, hindi mo nalalasap ang bawat sentence, ang bawat nilalabas ho na court decision, ang bawat pinaglalaban ng mga mamamayang Pilipino. Bakit ka kasi nakikisali sa usaping adult? Yung utak mo, utak talangka, utak uod. Diba? Sali-sali ka sa issue, wala ka naman palang alam. Nakakaloka tong utol dating hudlong. Hanggang talaga ngayon guys, ang kapal talaga ng mukha. Grabe yung shield ng kanyang mukha, no? Ang kapal. Tila baga hindi na natatablan ng kahihiyan. Kahit ilang beses na siyang mapahiya. Talagang baliwala lang, no? Wala, makapal na yung pagmumukha nito Anyway, sabi pa dito, sa puntong ito, hinihikayat ko ang ating mga kababayan na makiisa sa desisyon ng ating pamahalaan na naglalayong itaguyod ang isang malayang Pilipinas. So ngayon guys, finact-check siya ng impact leadership. So ito yung nakakahiya kasi dito guys. Check siya ng impact leadership where in fact isa ho si Robin Padilla nagsisilbihong chairperson ng Senate and Committee of Constitutional Amendments and Revision of Codes pero wala siyang kaalam-alam sa naging desisyon ho ng Supreme Court. Kakaloka ka utol kong hudlong. Sagad to the bones na yung kabobohan mo. Sinagad mo palalo. Anyway, basahin natin. Yan yung yung post niya na yan guys. Shinare niya pa sa kanyang timeline sa Facebook. Hindi mo na nga dapat pinagmalaki. Diba? Hindi mo na nga dapat pinangalandakan. Pinost mo pa.
konting kahiyan naman, Robin Padilla, kahit papaano, kahit konting kahiyan lang para sa ating bayan, please. Kahit konti lang. Yan lang hinihingi namin sa'yo. Number 1 senador ka, pero napaka letter B mo. Anyway, ito yung sabi ng Impact Leadership. I wish to put a definite end to it now. Senator Robin Hood Padilla, chairperson of the Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, falsely claimed that the International Criminal Court, ICC, should not be allowed to enter the Philippines, despite a Supreme Court decision declaring that the ICC retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors before the country withdrew from the Rome Statute. Alam mo, Robin, kasi total malaki ka namang kahiyan. Tingnan mo, binanggit pa na ikaw ay isang chairperson ng Senate Committee, di ba? Total, ang dami mong satsat. Bakit hindi mo basahin ang naging desisyon ng Supreme Court? Ito yung picture ng Impact Leadership, oh. Nilagay na dyan yung, yung article. Kinontent ko na yan, so ayoko na lang balikan ulit. Pero yan, oh, nilagay na lang dyan. Hindi kasi marunong magbasa, eh. Sabi dyan, oh, Supreme Court, Philippines oblige to cooperate with ICC. Nung June 21 yan, June 21, 2021. At ito pa, Philippine oblige to cooperate with ICC despite withdrawal. Hindi kasi naiintindihan ni Robin Padilla dahil sakdala ng kabubuhan. Nakakagigil eh. Ay, nako. Anyway, sabi pa dito, Padilla asserted that ICC investigation would only bring about confusion to the Filipino people and that is a time to put an end to an issue once and for all. Gago. In the 15th Congress, the Senate adopted the resolution number 57 concurring in the ratification of Rome Statute of the International Court. Resolution was filed by late Senator Miriam Defensor Santiago. Among those who voted in favor of the resolution were then Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Jingo Estrada, Cheese, Escudero, Ferdinand Marcos Jr., Coco Pimentel, and Bong Revilla. So, akala kasi ni Robin Padilla, itong usapin sa ICC ay parang pag-solve lang sa math problem na kapag na-solve mo na yan, within a minutes, tapos na. Yan yung pag-aakala ni Robin Padilla na isang bagsakan lang ang usaping International Criminal Court or ICC. Eh gago, hindi kasi yan guys, isang oras, isang linggo, isang buwan, taon yan. Diba? Ang dami pang pagdadaanan yan. It takes a long process. Pakabubo nito. Nakakagigil. Diba, imagine, ito yung ito pala guys yung video niya sa pagtatanggol para dito sa ating inang bayan. Inang yan. Inang Duterte. Anyway, ito yung video. Pakita ko sa inyo. Hindi po tayo isang demokratiko at malayang bansa kung hahayaan natin makulong sa pag-uusig at paglilitis ng mga banyaga. Tayo po ay hindi na alipin ng mga banyaga. Sige. Tayo po hindi na pwedeng utos-utusan ng mga banyaga. Hindi po papayag si Andres Bonifacio. Hindi rin papayag si Jose Rizal. Mga mahal kong kababayan, ginoong tagapangulo, sa punto pong ito, akin pong inaakda ang resolusyon bilang 488 na nagsususok ng mariing pagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa anumang investigasyon o pag-uusig ng International Criminal Court. Ginoong tagapangulo, ginoong Pangulo, bilang panghuli, akin pong liliwanawin na kahit na sino pong naging Pangulo ng Pilipinas, kahit sino pa po, akin din pong ihahain ito kung darating ang mga dayuhan dito at kanilang iimbestigahan. Sapagkat ito po, mga mahal kong kababayan, kahit kanino po nilang gawing Pangulo, isa pong malaking insulto ito sa atin kapag meron pong dumating ditong banyaga at uutos-utusan po tayo at sila mismo ang magkukulong sa ating Pangulo. Mahal kong
Ginoong Pangulo, tapos na po ang panahon ni Sakay. Maraming salamat. Utangin yun. Ay, nako. Anyway, basahin natin to. Balikan natin. How the court works. Yan. Balikan natin yan. Sabi dito sa cooperation. As a judicial institution, kasi di ba sinabi ni Robin Padilla na ayaw namin ng banyaga ang maghuhuli sa sa mga kay Pangulong Duterte. Hindi naman banyaga manghuli. Pilipino din, mga pulis. Ito basahin natin. Cooperation. As a judicial institution, the ICC does not have its own police, force, or enforcement body. Myself clear. As a judicial institution, the ICC does not have its own police, force, or enforcement body. Those it relies on cooperation with the countries worldwide for support, particularly for making arrest, transferring arrested person to the ICC detention center, and the freezing suspect assets, and enforcing sentence. So, sa madaling sabi, napakalinaw naman ho, na ang ICC is a kind of judicial institution lamang at wala silang reinforcement. Wala silang police. So, if ever man napapasok ko ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas, ay makikipag-ugnayan lamang ho ito sa gobyerno para ho dakpin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung pulis ho mismo ang dadakip sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga, ang ICC ay judicial institution lamang nan sila. Wala silang dala-dalang reinforcement. Kumbaga, pulis din ho natin ang huhuli dito kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At hindi ho inuutusan tayo ng ICC kasi ang ICC, kahit saang bansa man yan, dumako, pumunta, sila ho ay judicial institution lamang. Tsaka tinutulungan lang tayo. At tsaka, Robin, ang totoong insulto dito, yung hindi ho makamit ng mga biktima ang hustisyang hinihingi nila. Yun. Napakabubo naman. Ang sarap mo talagang tuktukan, animal. Diba? Nakakasira ka ng brain cells. Senator ka, tapos naturingan kang anong tawag dito sa kanya? Chairperson ng Senate Committee and Constitutional Amendments and the Revision of Codes, pero wala kang alam sa naging desisyon ng Supreme Court. Kung hindi mo gusto ang naging desisyon ng Supreme Court, pakita ko na lang sa inyo, guys. Yung desisyon ng Supreme Court. Yan, Kasi, di ba sabi ng Supreme Court, Duterte can't evade ICC and treaty on his own. So, sa madaling sabi, hindi ho pwedeng gawin na rason ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pag-alis niya dito sa ICC para ho takasan ng kanyang krimen. So, kung hindi ka pabor sa naging desisyon ng Korte Suprema, you can file a complaint. Hindi puro dakdak ka. Puro kasalita. Tapos yung binanggit mong House Resolution for MMM, basahin mo ulit kasi hindi mo siya naiintindihan. Hindi ko nga lang mahanap yung yung article. Hindi ko na screenshot. Mahabang paliwanagan din yun. Pero anyway, basahin niyo na lang. Total, senator naman siya, mambabatas. Ewan ko ba, ito lang ata yung mambabatas na walang alam. Nakakahiya. Oh my goodness. Anyway, yun lamang ho, guys. At it's me again, si Mima Alicia Newt, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.